siya mag-isa? Hindi niya gagawin yun. Alam kong may nagdala sa kanya para mahulog siya doon. Nasaan kayong dalawa kanina nung nawala si Pepay? Excuse me, kararating lang namin. Hindi porket rekomendado ka ni Jeffrey, magiging madali ang buhay mo dito sa bahay. Susubukan mo na kita. Palitan mo ang lahat ng kortina dito sa bahay ko. Kailangan maayos at malinis ang trabaho mo. Wala namang po magiging problema doon. I'm afraid nasa catatonic state si Pepay. Sinat down niya totally ang sarili niya kaya wala siyang reaction sa paligid. She's not even responsive sa kahit ano. Maaari pa rin siyang magkaroon ng panic attack. Dok, ayokong nakikita si Pepay na nagkakaganito. Ayusin niyo yung trabaho niyo. Kung naririnig mo ko, kang susuko Pangako, hindi kita iiwanan dito. Hindi ko hahayaang masaktan ka na ulit, ha? Humanda siya sa akin bukas. Gagante ako. And this time, I will make sure na matutuloy na. Sophie, dapat mag-iingat ka sa mga ginagawa mo kay Pepay. Kapag nalaman ni Jeffrey yan, hindi mo na makukuha ulit ang tiwala niya. Mami, hindi naman magsusumbong si Pepay Unless, siraan ako ng Inoy na yan. Kaya nga, dapat nag-iingat ka. Siguro dapat nating alisin sa ospital si Pepay at dalhin sa isang lugar na walang nagbabantay. Paano yun, Mami? Kahit naman itago natin si Pepay, hahanapin at hahanapin pa rin siya ni Jeffrey. At saka, Mami, di ba hinahanap din siya ni Tita Amanda? What if magkita yung dalawang yun? Hindi ba kayo natatakot? Ako? Matatakot? Bakit? Ano ang pwedeng gawin sa akin ng isang pugante at ng isang baliw? Sila ang dapat matakot, lalo na't pinaghahanap ng batas si Amanda. Salamat. Uy, kawawa naman yung girlfriend ni Sir Jeffrey yan, eh. Baka masiraan na yung bait dahil dun sa nangyari sa kanya. Ay nako, si Sir Jeffrey ang parang sira. Nagbabaliw-baliwan doon sa babae na yon. Marami naman ibang babaeng bagay sa kanya Sa tingin mo, Feli? Baka naman mahal talaga ni Sir Jeffrey si Pepay. Hindi naman imposible yun kahit katulong si Pepay. Ay naku, wag na nating pag-usapan yan. Baka marinig tayo ni Ma'am Criselda. Alam mo naman na mainit ang dugo nun kay Pepay. Bakit naman? Mukhang mabait naman yung bata Wow! Bakit? Kilala mo ba yon, ha? Kahit nagbabait-baitan, ako baka maraming mga sikretong tinatago yan. Natakip kaninang alas 12 si Ditas Alfar, ang isa sa mga babaeng pugante na tumakas sa Women's Correctional kamakailan. Pinaghahanap pa rin ang mga kasamahan niyang sina Dalia Cruz, Tess Hugo at Amanda. Ay, naku! Diyos ko naman, Feli! Kapag bago mo nakabasag ka na! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ay, naku, nanahimik ka dyan, tapos natatarantag ako na! Baka mabubugkanin sa mga paa mo dyan! Annalyn! Ano? Nakausap mo na ba yung classmate mong medtech? Yeah, pero kailangan ko tuloy siya i-date. Yung... So, ano na daw? Ay. Ito, ate. Sabi niya, pag pinainom daw natin to kay Pepay, sure daw mag-hallucinate yun. Very good. Pero ate, paano naman natin ito ipapainom kay Pepay? Baka mahuli tayo. At sino namang may sabing tayo magpapainom? Pepay, naririnig mo ba ako? Pepay, kailangan mong gumaling. Naaalala mo ba na hinahanap mo yung nanay mo? Sigurado akong hinahanap ka rin niya. Sigurado rin ako, pag nagkita kayo, magiging masaya ka. Kaya gumaling ka na. Huwag na tayo magtago. Hindi naman tayo magkita ni Princess. Di tayo pwede magpakita sa kanya. 20 tayo. Dilo, naaalala mo ba yung salamangka na ginamit mo dati?
Yung may paru-paro. Siyempre! Sabihin ko sa'yo na ikaw lang ang laman ng puso't isip ko. Hindi Pepay, tingnan mo. Paru-paro. Hindi pa rin siya humingiti. Ko umaga at gabi, sadyang pinagtagpo ang ating Di bale. Susubukan ulit natin bukas. Eh, mawawala ng pag-asa. Makakaalis ka na, Inoy. Kami na magbabantay. Ay, hindi na po kailangan. Ako na po magbabantay. Sigurado na walang mangyari sa kanya. Alam mo, nakakapikon ka na eh. Kanina ka pa. Sa tingin mo, kami ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan si Pepay? Feli! Feli, pakilabahan na rin nga yung tablecloth. Feli! Feli! Hoy, Feli, tawag ka! Ma'am, tawag niyo po ako? Bakit? Sino ba bang Feli dito sa bahay na to? Feli pangalan mo, di ba? Opo, ma'am. Ano po yung inuutos niyo? Never mind. Mukhang hindi ka naman maaasahan eh. Si Rosing na lang. Oy, yung kurtina, isabit mo na yung mga yan. Ang bagal-bagal mo. Opo, ma'am. Oo nga, ang bagal-bagal mo. Sabi ko na sa inyo eh, dapat yung pinsan ko na lang ang kinuha yung labandera kesa dyan. Alam mo ba, ma'am, masama ang kutob ko sa babae na yan. Feeling ko talaga inaaboso niya lang yung kabaitan ni Sir Jeffrey. Sige. Kilalanin mo mabuti. Sige, ma'am, akong bahala. Pwede po ba huwag kayong sumigaw? Baka maapektuhan na naman si Pepay. Kung ayaw mo ako magalit sa'yo at sigawan ka, umalis ka sa harapan ko. Alis! Pasensya na po, hindi po ako aalis. Kasi tuwing iniiwan sa inyo si Pepay, may masamang nangyayari. What? Ang kapal naman ang mukha mong pagbintangan kami? Eh, utusan ka lang naman. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin, pero hindi po ako aalis dito. Kung gusto niyo po, nandito lang ako. Sasamahan ko kayo. Pero hindi ko aalisan si Pepay. Fine! Bahala ka sa buhay mo. Lagot ka kay Jeffrey pag nalaman niya to. Let's go, Annabelle. Pepay, wala na sila. Wala na silang pwedeng gawin sa'yo. Ate. Ate. Fairness, ang galing ng acting mo dun, ah. Ako pa ba? Nagawa mo ba yung sinabi ko? Oo naman. Alam mo, nakakapikon ka na. Kanina ka pa. Sa tingin mo, kaming dalawa may kasalanan kung bakit nagkaganyan si Pepay? Pasensya na po. Tayo sumigaw. Very good. Ngayon, tuluyan na mababaliw si Pepay. At sino masisisi? Definitely hindi tayo. Brilliant. Brilliant. Oras na yata para inumin ang gamot mo, ha? Pepay. Elvira, wag!
nakakapikon ka na. Kanina ka pa. Sa tingin mo, kaming dalawa may kasalanan kung bakit nagkaganyan si Pepay? Pasensya na po. Tayo sumigaw. Talaga? Bakit naman nila gagawin yun? Hindi natin alam kung anong klaseng gamot yan. Baka malaso si Princess John. Oo, tayo may kasalanan. Walang iya talaga yung dalawang yun. Wala akong pakialam kung alalay lang ang tingin nila sa akin. Pagsasabihan ko yun. Elfino! Sandali! Patay! Patay. Sophie, anong ginawa niyo sa gamot ni Pepay? Hindi to yun. Pinalitan niyo. How dare you accuse us? Ang kapal talaga ng mukha mo! Hindi nga to yung gamot ni Pepay. Kayo lang naman yung galing sa kwarto maliban sa amin ni Sir Jeffrey. Lalasonin niyo ba siya? Pinagbibintangan mo ba kami? Eh, ikaw yung kasama niya the whole time, ah! Bibet! Sinabi mo na kay ma'am yung mga dagdag na lock? Oo, nasabi ko na. Masyado ka naman praning Rosing. Praning, hoy, nag-iingat lang. Narinig mo naman yung balita sa radyo kahapon, di ba? May mga takas galing sa koreksyonal. Eh kung makapunta yun dito, o maghasik ng lagim. Gusto mo yon? Tama ako, Feli, di ba? Siguro naman, hindi naman lahat sila masasama. Paano mo naman yan nalaman? Bakit? Nagtrabaho ka ba sa koreksyonal? O baka naman may kakilala ka doon? Ha? Wala. Ang sinasabi ko lang naman, hindi natin kilala yung mga yun. Kaya hindi rin maganda yun ang huhusga. Di ba? Sa bagay, may punto ka. Ikaw nga, hindi ka namin kilala eh. Magkwento ka nga, oh. Saan ka nga galing? Sa probinsya. Oh. Leyte. Late! Kaupay! Waray-waray! Pero ako taga-Ormoc. Ikaw, taga saan ka doon? San Jose. Baka San Miguel. Uy, nag-iimbento ka lang ba? Rosing, tama na. Hindi, Bebet. Sino naman ang magkakamali sa sarili niyang probinsya? Uy, niloloko mo ba kami? Susumbong talaga kita kay ma'am. Ano? Nangyari dito, Sophie? Ba't sinisigaw mo si Inoy? Jeffrey, yung alalay mo kasi, pinagbibintangan kami. Pinalitan daw namin yung gamot ni Pepay. Lalasunin daw namin. My God! Ang OA lang! Inoy, sigurado ka ba na pinalitan nila yung gamot? Nakita mo ba mismo? Hindi po. Pero hindi po ito yung gamot ni Pepay eh. Sila lang naman po yung galing sa kwarto maliban sa ating dalawa. Wala kang nakita. Wala kang ebidensya. Kaya wag mo kaming pagbibintangan. Dahil ikaw lang ang kasama ni Pepay the whole time sa ospital. Sir Jeffrey, alam niyo po wala po akong gagawing masama kay Pepay. Hindi ko po magagawa yun. Okay, sige, pwede ba tama na yung bangay na yan? Ang importante, hindi na inom ni Pepay yung maling gamot. Inoy, ayusin mo na yung mga gamit ni Pepay. Cleared na siya for discharge. Uwi na natin siya. Iuwi saan? Iuwi ko na sa bahay namin. Doon siya titira. Sir Jeffrey, tama po yung desisyon yung sa atin ang tumira si Pepay. Mas makakalagaan natin siya at walang mananakit sa kanya doon. Alam mo, tama ka, Inoy. Ganon din ang nararamdaman ko eh. Dahil katulong ang turing nila kay Pepay. At alam ko hindi sila mag-e-effort para tulungan si Pepay. Sana nga kapag settled na si Pepay sa bahay, mapabilis yung paggaling niya. Dahil siyempre mas mababantayan siya at walang basta-basta makakalapit sa kanya. Sir Jeffrey, iba pa rin siguro kung sarili niyang pamilyang mag-alaga sa kanya. Siguro,
mas makakatulong kung makasama ni Pepa yung nanay niya. Sino? Yung ex-convict? Yung kriminal na ina ni Pepay? Hindi ko siya palalapitin kay Pepay. Hindi ko siya palalapitin sa girlfriend ko. Pero siya pa rin po yung nanay ni Pepay. At tingin ko po, kailangan ni Pepay yung pag-aaruga ng nanay niya. Ang kailangan ni Pepay, therapy at gamot para gumaling siya. At kaya ko ibigay sa kanya yun. Hindi niya na kailangan ng ina niyang kriminal. Ano ba kasing pinag-aawayan ninyong tatlo? Ma'am, duda talaga ako sa isang to eh. Alam mo ikaw, kung hindi ka dumating dito, sana dito na nagtatrabaho yung pinsan ko. Matinong tao yun eh. Ikaw para kang dugo-dugugang. Hindi yan totoo! Well, there's only one way to find out. Nasaan ang NBI clearance mo? Nagtiwala ako dahil si Jeffrey ang nagrekomenda sa'yo. Pero gusto ko pa rin makita ang papers mo. Ma'am, wala pa po ako noon. Nawala po kasi lahat ng mga ID ko. Pwes, dapat kumuha ka ng NBI clearance dahil kung hindi, palalayasin kita dito. Pinag-iinitan ako dito, Dahlia. Pinapakuha ko ng NBI clearance. Eh di magpagawa ka ng peking clearance. Marami namang gumagawa nun ah. Ha? Eh, paano kung mahuli nila ako? Mabuti pa siguro, malis na lang ako dito. Mas mabuti nang nandyan ka, may trabaho ka, may matutulugan ka. Delikado yung pakalat-kalat ka sa lansangan eh. Pero hindi ko talaga kaya mangloko ng tao. Nagtiwala pa naman sa akin si Sir Jeffrey. Ikaw, pag-isipan mo yan. Desidido na ako eh. Bahala na. Baka lalong hindi ko makita ang anak ko pag nanatili pa ako dito. Oo, sige. Pwede na yan. Okay, thank you. Sige, alalahin mo, Inay. What's this, Jeffrey? Dito titira si Pepay. What? No. Hindi ako papayag. Hindi siya pwedeng tumira dito. Kung sino-sino na lang ang pinatitira mo dito sa bahay natin, sumasobra ka na, Jeffrey. Ma, hindi naman kung sino-sino lang to si Pepay. Girlfriend ko siya. Eh ako? Ano ba ako? Ha? Mas importante pa ba tong babae na to kaysa sa sarili mo pang ina? Pwede ba hindi mo naman kailangan magdrama eh? Be reasonable naman. Wala naman akong nakikitang dahilan para hindi tumira dito si Pepay. Hindi pa ba enough reason na ayaw ko siyang tumira dito sa pamamahay ko? Ikaw ang hindi reasonable, Jeffrey. My goodness naman. Eh, hindi naman natin responsibilidad ng babae na yan. Bakit kasi hindi mo na lang siya ibalik dun sa tita niya? Total, sila naman talagang kamag-anak niyan. Ma, hindi siya maaalagaan dun. Okay, sige. Kung ayaw mo, ako na lang aalis. Maghahanap ako ng bahay na pwede magpahinga si Pepay, na pwede siya magpagaling. Inoy, tara na. Umalis na tayo dito. No, Jeffrey. No, please. Okay. Okay. Sige, papayag na ako. Huwag ka lang umalis, anak. Okay. Inoy, pahanda mo na yung guest room. Doon matutulog si Pepay. Thank you, Ma. Dead body. Ano? Magbubuhay prinsesa si Pepay sa bahay ni Jeffrey? No? No? Hindi pa pwede yon? Paano yun, Mami? Andun na siya siguro by now. Anong paano yun? Kasalanan yung dalawa ito eh.
Meron kayong pagkakataon na pigilan ito nung nasa hospital pa lang si Pepay. Pero anong ginawa nyo? Wala! Palpak! Mami, ginawa ko lahat. Pero hanggat baliw na baliw si Jeffrey kay Pepay, lagi niyang babantayan yun. Yes, Mami. Siya at saka yung alalay niya si Inoy. Puro kayo dahilan. Dahilan dito, reason dito, ganyan. At the end, si Pepay pa rin ang panalo. Eh di kayo lang gumawa ng paraan. Kahit naman kailan wala naka-appreciate ng efforts ko dito eh. Kahit ako wala namang pumapansin sa akin dito. Shut up, Annalyn. Tama na! Hindi kayo dapat nag-aaway dahil sa Pepay na yan. Ang dapat nga, nagtutulungan kayo. At hindi rin ito ang oras para mag-family bonding, Jojo. Kailangan nag-iisip na tayo ng paraan kung paano natin maaalis si Pepay sa bahay ni Jeffrey bago siya gumaling. Dahil pag nagkataon, baka magsumbong siya kay Jeffrey kung anong-anong pinagagawa nitong dalawang ito sa kanya. Wala na! Tapos na ang negosyo natin. Peste yan si Pepay talaga. Peste yan sa buhay natin. Silang mag-ina. Manang Feli, dito na pala kayo nagtatrabaho. Nakakatuwa naman. Kailangan ko nga talaga magtrabaho eh. Swerte ko naman, mabait sa akin si Sir Jeffrey. Ano ba nangyari dito kay Pepay? Ba't naging ganito siya? Permanente na kaya to? Sabi naman po ng doktor, gagaling pa naman daw po siya. Marami lang daw siya kailangang pagdaanan pa. Nakakalungkot lang na lumala pa yung sakit niya eh. Hindi ko na siya naririnig magsalita eh. Hindi katulad dati na kapag natatakot siya, nasasabi niya pa sa akin. Kawawa naman siya. Parang tinakasan na siya ng emosyon sa tindi siguro ng pinagdaanan niya. Hindi ko nga po alam kung pag may nakikita pa po siya eh. Ano po kaya nararamdaman niya, no? Ang isip lang naman niya ang naapektuhan. Pero ang kanyang puso nandyan pa. Hanggat nakapaligid sa kanya mga taong nagmamahal sa kanya, makakatulong yun sa kanya. Maniniwala din po ako dyan, Manang Feli. Mas mabisa po talaga ang pagmamahal kaysa kahit anong gamot. Malaking tulong naman ang gamot at therapy. Pero iba pa rin yung aalagaan siya. Yung paparamdam mo sa kanya na kasama mo siya. Pepay, hindi ko akala na makikita tayo uli. Huwag ka mag-alala, Iha. Tutulungan kitang gumaling. Magkasama na sila sa isang bahay ni Princess. Ngayon, malaki na pagkakataon mo na magkakagusto siya sa'yo. Si Pepay na sa inyo? Mafi, may karamdaman siya. Nagpapagaling. Hindi ko kayang alagaan si Pepay. Nananakit mo siya. Parang hayop. Dapat siguro ipasok na natin siya sa institusyon. Ang nalala mo yung kinukwento ko sa'yo dalaga, doon na siya titira sa bahay. Inabangan ko na nga yung paggaling niya para makilala ko na siya. Mama Amanda, alam ko na po kung nasaan po ang anak ninyo, Ma'am. Talaga nasaan siya? Hindi ka nga pala nakaka-react. Perfect opportunity